Ito po yung magdidepende sa dalawa. Kung sila po ay magmamatigas, magmamataas, malabo na po yan. Okay na rin yun. Kung hindi sila susunod, edi malaya na sila sa gusto nilang gawin. Pero hindi na sila kalingap. Ayoko pong mawala si Biancy dito sa kalingap. Sana si Biancy is wag nang umiwas. Tingnan niyo po sa nangyari sa ginawa nila Red Zane. Lalo siyang kinakawawa ng Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. Na muling buwabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang panig man po tayo ng mundo naroroon. At sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Pag-uusapan po natin yung patungkol po sa pahayag ni Kalingap Rab na kung saan marapat na hubang tanggalin yung dalawang lingap partners na kung saan si Rab ho ay nagulat sa kanilang pinaggagawa. Kung sakasakali, marapat lang ho ba, makatarungan ho ba, na alisin po sila sa Team Kalingap. Wala na ho mapag-asa na ito po ay maayos uli para maibalik sa dati yung magandang samahan. Pag-uusapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, siyempre paalala po muna si Kuya July. Baka sakaling meron po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan. July Paunil. Tapos yung ating Facebook page po, July Paunil 2.0. Pwede po nating i-follow at saka po pwedeng i-like. At huwag po natin kalimutan, sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab. Pakisuportahan po yung kanilang YouTube channel at pwede po nating isama yung ating mga kasamahang lingap partners. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin. Itong patungkol po sa mga ilang binanggit po ni Kalingap Rab, dito nga po sa issue na kung saan kasi sa ngayon, hindi na po siya nakatiis. Akala ho natin, hindi na siya magsasalita. Kaso nga lang po kagabi, napanood po natin, naglabas din po siya ng saloobin at saka komento dito po sa nangyayari po sa Team Kalingap. Particular po dito sa love team na stop na nga po sa ngayon, na pinagbabawal gawan ng reaksyon. Kaso nga lang ho, hindi mapigilan. Kaya yung issue ho ay lalong lumala. So sa punto na ito, si Kalingap Rab ho ay may mga binanggit. At ang pinaka-main po dyan ay kung marapat na ho natanggalin yung dalawang lingap partners. Nito nga po yung walang iba kundi si Red Zane at saka yung kanyang kasamahan na si Dr. Lab po, mga bayan po natin. Pero bago po natin puntahan po yun, may mga ilang sinabi po muna si Kalingap Rab po sa kanyang live stream. Kasi nga po, sa una pa lang, gusto po ni Kalingap Rab ng katahimikan. Kaya nga po pinagbabawal yung pagko-content nga po dito sa dalawa. Ito, pakinggan po natin. Yung gusto natin ng katahimikan pero wala talaga, lalong lumalala. Lalong lumalala ang sitwasyon. Nakiusap na tayo. Yung wala talaga guys, mahirap pagsabihan. Hindi ko inaasahan na ahantong sa ganito. So ayun mga kabayan po natin, maliwanag yung sinabi ni Kalingap Rab. Ayaw niya po ng gulo rin, Gusto niya katahimikan. Kaso nga lang ho, mahirap daw pagsabihan mga kabayan po natin. Yun po yung binanggit ni Kalingap Rab. At siyempre po, yung topic o kaya yung pag-uusapan patungkol po dyan, ay yung isa po sa beneficiary po ni Kalingap Rab. At meron po siyang nilinaw. Ito po yun. Yes, wakwak is waving talaga. Pero hindi pa naman. For Biancy, hindi pa kay Biancy kasi nagkakausap pa kami ni Biancy. Actually, may gusto lang ako linawin sa inyo about kay Biancy. Unang-una po, si Biancy ay umayaw lang sa love team. Hindi po siya umayaw sa pagpa-vlog sa akin. Andito din ako para linawin sa inyo yon kasi si Biancy po ay hindi po siya umayaw sa magpa-vlog or nawakwak. Siya po ay umayaw lang sa love team. Kaya si Biancy po ay kalingap pa rin po siya. So yan po mga kababayan po natin, maliwanag po siya po ay kalingap pa rin. Meaning, hanggang ngayon, itong isa sa mga angels na yan, tinuturing ni Kalingap Rab na beneficiary niya, mga kababayan po natin. Kaso nga lang ho talaga, may mga pangyayari na hindi inaasahan. Sabi nga ni Kalingap Rab, nagulat daw po siya dun sa inilabas po ni Red Zane. Ito panoorin po natin. Pag po alam mo nangyayari dun sa kung ano na bang ang desisyon nila Biancy, kung ano ba talaga yung gusto nila, Hindi pa kami nagkakausap personal. Hindi ko rin alam kung bakit. Yun, may lumabas about dun sa about kay Edu, yung inilabas ni Red Zane na which is talagang yun. Hindi maganda yun.
Delikado siya doon. Delikado siya. Saka saka mas lalong napapahamak si Viancy sa ginagawa nila. Lalo napapahamak si Viancy. So ano ang kawain po natin, hindi raw po inaasahan ni Kalinga Prab yung pangyayari na yan at lalo raw mapapahamak si Viancy po. Dito nga po sa sitwasyon sa ngayon mga kawain po natin. At meron po siyang tinukoy na lalo raw pong masisira. Sino nga ba ang masisira po dito? Mas nasisira dito si Viancy. Mas napapahamak si Viancy para sa akin. Kaya ang pangit din kasi hindi ganito dapat eh. Hindi dapat ganito yung okay, kasi okay kami, okay kaming lahat. Pero bakit biglang naging ganito? So ayun po mga kababayan po natin, para kay Kalinga Prab po, ang masisira po dito ay si Viancy pa rin. As per Kalinga Prab po yan mga kababayan po natin. Kaya ang sunod na tanong po natin, kawawa nga ba si Viancy dito po sa sitwasyon? Pasagutin po natin si Kalinga Prab. Yes, kawawa talaga ang girl. Yun na nga po, lalo, tingnan niyo po sa nangyari, sa ginawa nila Red Zane. Lalo pong si Viancy po. Lalo siyang kinakawawa ng mga bashers, which is yun po talaga yung ayaw kong mangyari. Si Viancy po ang mas kawawa talaga dito sa nangyayari na to. So ano kabayan po natin, ang liwanag po nung sinabi po ni Kalinga Prab. Si Viancy daw ho dito, lalong kinakawawa ng mga bashers. Ibig sabihin, sa nangyayari po sa ngayon, nakakaawa ho yung sitwasyon po ni Viancy dahil nababash ho sila mga kabayan natin. Kaya doon po sa nagsasabi na hindi dapat kaawaan si Viancy, si Rab na po ang sumagot. Dito nga po sa nangyayari para kay Kalinga Prab, kawawa po si Viancy mga kabayan po natin. Kasi po doon sa iba na ang pananaw ay mataas daw po ang moral ni Viancy. Ibig sabihin ho ba hindi siya nakakaawa? Si Rab na nga po ang nagsabi sa mga comment section, sa mga followers, mga supporters. Marami nagsasabi na dito sa nangyayari ay kawawa yung bata. At ang katunayan pa niyan, kung hindi po siya nakakaawa, bakit kailangan siyang pagtanggol araw-araw? Tama kayo. So kayo na po bahala. Siguro po sa next live stream po natin, ipapaliwanag ko po sa inyo yung bagay na sasagutin po natin. Yung mga nagtitwist, nagpaparatang po sa atin ng hindi maganda. Abangan nyo po yun sa next live po ni Kuya July. Pero sa ngayon po, balik muna tayo sa ating pinaka-main topic. Dahil nga po dito sa mga binanggit ni Kalinga Prab, may mga binanggit po siya na parang nakakagulat din po. Kamukha halimbawa, nung isinasabi na parang may nasa likod. Ito panoorin po natin. Naniniwala ako na na may something dyan sa likod niyan. Kasi hindi yan ang kilala kong si Kuya Red Zane eh. Pati si Dr. Love. Parang nag-iba talaga sila eh. Hindi lang kilala kong Kuya Red Zane at si Dr. Love. Kaya di ko rin alam kung Pero sa mga ginawa nila, may talaga yan. May consequences yan. Hindi yan pwedeng palampasin na lang. So sana ewan ko lang kung maayos pa. Yan, Scouter of the Year pa naman si Kuya Red Zane, di ba, nung nakaraan. Hindi ko alam kung bakit naging ganun. Kami niyan, okay kami niyan eh. Okay kami niyan, magkabarkada kami. Parang may something sa likod na Red Zane and Doc Love kasi mabait naman yun. Yun na nga bro, pinagtataka ko. Iba na talaga yung sinasabi nila doon eh. Sabi ko, hindi na to yung nakilala kong si Kuya Red Zane at si Doc Love. Pero kabayan po natin, malinaw ang sinasabi ni Kalinga Prab. Siya po ay naninibago po sa dalawa. Dati raw hindi naman ganito yan, mga kabayan natin. Pero ngayon daw, bakit nagkaganon? Although yung mga nagko-comment yung mga nagsasabi na merong nasa likod, mahirap pong i-assume na totoo. Kasi wala pong matibay na batayan, ebidensya. Kahit ako man hindi ko po iisipin yung ganon, mga kabayan po natin. Kayo na po bahala. Pero doon po sa mga nagre-raise na may nasa likod, ay sila po magko-confirm po niyan. Pero sa akin wala akong hawak na matibay na batayan. Maliban lamang po doon sa sinabi ni Kalinga Prab na siya po ay nagugulat. Bakit nangyayari po ito? So dito po sa kabuuan mga kabayan po natin, ang tanong na dito, ito bang dalawa ay marapat tanggalin? O kaya tanggalin na ba sila o hindi pa? Ito panoorin natin. Kasi kung ganyang gawain, kumbaga nag-alis na talaga sila sa Kalingap. Ginawa na nila yan, ibig sabihin, ayaw na nila sa Kalingap. Kumbaga, hindi na sila sumunod sa una pa lang, hindi na sila sumunod. So, ibig sabihin, ready na silang umalis sa Kalingap. So, ibig sabihin, hindi na sila Kalingap sa ginagawa nila ngayon. Kasi hindi na po sila sumusunod. Diba? Sa live nga ni Dr. Love, sabi niya, kahit daw 1 taon pa siyang kahit 1 taon pa daw siyang suspension. Ibig sabihin, okay na sa kanya na siya. Diba, at least sabi nga nila, malaya na sila sa gusto nilang gawin.
Diba? Okay na rin yun. Kung hindi sila susunod, edi malaya na sila sa gusto nilang gawin. Pero hindi na sila kalingap. So dito po sa binanggit po ni Kalingap Rab, ang isa po sa hina-highlight niya, mga ayaw raw pong sumunod. At kaya raw ginawa nila yan, ibig sabihin, ayaw na nila sa Kalingap. O kaya hindi na po sila Kalingap. Ano po masasabi ng ating mga viewers? Sila ho ba ay marapat tanggalin? O kaya marapat pong pagbigyan ng mahabang pagkakataon, mga bayan po natin? Para sa akin ho, kung ako ang tatanungin, mas maganda sana yung magkakasama. Lalo na po kung medyo malalim na yung samahan, naging mga magkakaibigan na nagkikita-kita, nagkukumustahan, tapos isang pagkakataon, mahihiwalay po yung iba. So, hindi ho sana maganda yon. At saka dito po sa statement po ni Kalingap Rab, hindi naman ganun kalinaw na 100% tanggal na sila. Kumbaga ho, nakikita natin dito, parang may konsiderasyon pa po. Kaya para sa akin, ito po yung magdidepende sa dalawa. Kung sila po ay magmamatigas, magmamataas, malabo na po yan. At may mga pahayag na po sila na parang ayaw na, lumalabas independent na raw yung iba. So nasa sa kanila po yan, irespeto po natin. Basta alam naman po natin kung ano man ang kalabasan yan, di tanggapin po natin. Bagamat ako po yung nag-aalala po, lalo na po kay Red Saint, kasi si Dr. Lab ho kasi madiskarte yan eh. Pero kay Red Saint ho, hindi ko alam kung ang pamilya niya ay masaya sa nangyayari. Kasi po hindi ganun kadaling kumuha po ng viewers, ng sponsors, ganun din, hindi ganun kadali po yan. Ngayon kung tayo po ay full time sa pagbablog, wala naman tayong ibang inaasahan, mahirap po yun. Kaya ang masasabi ko ho, kung sakasakali mang si Dr. Lab talaga ay matigas na, pero si Red Saint ay nagdadalawang isip, madali lang po yan. Puntahan nyo lang si Kalingap Rab, si Kuya Bal Santos Matubang, alam nyo na po ang mangyayari. Kabisado po natin yan, mga kabayan po natin, mabait po ang nangunguna po sa Team Kalingap. Pero kung talaga pong ayaw na natin, malaya naman po siguro ang sino man. Sana ho nagkakaintindihan po tayo sa mga viewers po natin, yung gusto ko pong iparating, hindi ko sinasabi na gusto ko umalis na sila, mas maganda nga kung magsama-sama lang uli. Kung nagkamali, may kunting lapses, may problema, inaayos lang naman yan. Kung suspindido, ilang panahon lang naman po yan babalik din yan. Pero kapag tinanggal na ho talaga, ay ibang usapan po yung mga kabayan po natin. So sa ngayon po, wala pa namang official na pagtatanggal ang narinig natin sa Team Kalingap. Basta isang bagay lang po bago ko po tapusin ang aking mixing reaction video po sa ngayon, ito po ang sinabi ni Kalingap Rab patungkol kay Beyonce. Ayaw ko pong mawala si Beyonce dito sa Kalingap. Ayaw ko mawala si Beyonce. Hanggat maaari, sana si Beyonce wag nang umiwas. Beyonce, sana umiwas ka sa mga iba na yung takbo ng iba na yung mga pinaplano. Habang maaga pa, Beyonce. Kasi nararamdaman ko iba yung nito Parang nararamdaman ko yung dati kong pakiramdam na pero sana hindi. Ayan po, maliwanag. Ayaw po ni Kalingap Rab na mawala po si Beyonce. So magdidepende po yan kay Beyonce saka sa kanyang pamilya kung si Rab ho ay iiwanan niya na o kaya sila ay mag-i-stay. Abangan po natin yan sa mga susunod na kabanata kung sila po ay matagal pang makakasama ni na Kalingap Rab or maibablog. So maraming salamat po sa inyo at kung inyo po itong nagustuhan naman, pwede po nating i-share. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong Kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang samang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa ko ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.